Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, na parito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon po ay Lunes para sa unang araw ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. So may 8 days na tinatawag nating oktaba o octave, no? Dahil hindi basta-basta isang araw lang na pagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Kaya sa mga susunod na araw, may malalaman natin, maririnig natin ang ilan sa mga kwento ng muling pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa iba pa, no, na para nang sa ganon ay mabigyan ulit ng lakas ng loob at pagtitiwala ang mga alagad na noon ay nalulungkot, nawalan ng pag-asa at hindi makapaniwala. Pakisabi nga ulit sa katabi, Happy Easter! Sana po, no, yung atmosphere, yung ambience ay Easter season pa rin. Bahagi ng ating ipinagdasal nung Biyernes Santo, di ba, kung maalala nyo po, marami tayong pinagdasal, 11, luhod, tayo, di ba, no? At ang isa doon ay para sa mga Hudyo. Narinig natin sa huling bahagi ng ating pong ebanghelyo na hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Okay, kaya tingnan natin, no? Dahil may dalawang grupo na nagpakalat ng balita. Grupo ng mga kababaihang nakakita kay Jesus at ipinamalita nila na nabuhay na si Kristo. Pumunta sila sa mga alagad at pinasabi yung bilin ni Jesus sa kanila. Yung isang grupo naman, yung mga grupo ng mga kawal, kung sa ating pong kwento, sila yung mga kawal. Kung i-imagine niyo po, yung pinaglibingan kay Kristo, mayroong nakaharang na malaking bato. At hindi yun basta-basta mabubuksan ng mga kung ilan lang, at naglagay pa ng mga bantay para, yun nga, no, yung inaakala nila na baka nakawin. Pero nasaksihan nila yung totoo, pero iba ang kanilang
ipinamamalita dahil lamang sila ay nasuhulan. Sounds familiar? Na hanggang ngayon, nangyayari pa rin, masuhulan lang, mabayaran lang, gagawa na tayo ng ibang kwento kahit alam mo kung ano ang totoo. Pero gagawa ka na lang ng kwento dahil lamang sa kapalit na pera. Kaya nga ngayon, di ba? Kung gusto mong yumaman, anong trabahong dapat pasukin? Troll. At ano ang gawa ng troll? Magpalaganap ng kasinungalingan. Naintindihan po ba? So, hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan mo, yung side ba ng mga kawal na inutusang magpalaganap ng kasinungalingan o ang side ng kababaihan na inutusang magpalaganap ng katotohanan. So, nasaan tayo dyan? Pero maganda rin mapagnilayan, sa atin ba, halimbawa tayo, may alam kang katotohanan. Ano ba, naibabaon na lang ba? O hanggang ngayon, ayaw mong sabihin ang katotohanan? Alam nyo, kapag meron tayong alam na totoo, tapos hindi natin ipinahayag, malamang sa malamang, hindi matatahimik ang kaluluwa mo. At napakahirap ding intindihin na hanggang ngayon, marami sa atin ang nalilito at hindi alam ang tunay na kwento dahil namatay na yung mga taong dapat na nagsabi ng katotohanan. Kaya gulong-gulong nga tayo, di ba, no? Yung history ng Philippines, di natin alam. Hindi natin alam, ano bang katotohanan? Bakit, kanino ba talaga ang West Philippine Sea? Kasi may nagpapalaganap na hindi atin, may nagpapalaganap na atin. Ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa mga nangyayaring impeachment? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Kaya bumabalik tayo dito nang sa ganon ay makapagdesisyon din tayo. Saan ba tayo papanig? Sa kasinungalingan o sa katotohanan? So, nasa inyo po. Nasa atin pa rin. Pero nawa, ang Ebanghelyo, ipinahayag ito, pero kayo po, tayo pa rin ang pipili at papanig kung saan. Ano nawa, piliin natin ang panig ng katotohanan. Amen.